Yun, buti. Alam ko to. So anyway, let's go guys, no? Shout out po sa ating 25 participants. Hello po sa inyo lahat. And let's start, of course, with a prayer. Lagi natin ginagawa po yan. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have gathered us all together in this Zoom meeting. Lord, we know ito yung mga tao na very, very serious po sila, Panginoon, sa ginagawa po nilang business dito po sa First Class International. So, Lord, we pray as they learn from this session. We believe, God, na kayo po ang siyang mangunguna sa aming journey. And you will lead us to the right people, the right partners in the business. And Lord, what we just want, Lord, is to help a lot of people and to glorify you by doing so. And thank you so much, Lord, sa lahat ng dedicated mentors and leaders ng First West International na palagi umaattend ng training po namin. In Jesus' name, we all pray and everybody say, Amen. So, let's go. 27. Yeah. Sarap naman. Tayo guys, no, as of the moment, uh, nasa 4,000 plus na po ang registered natin talaga ng mga members, no, with our account policy. So, 4,000 plus na po lahat ng mga registered members natin. Pero as you can see po, this is the true sign ng huge potential, huge opportunity for each and every one of us. Kasi, hindi pa lang, hindi na tayo maabot pa ng 100 sa Zoom. Okay? So, ang Zoom po kasi ay, ang coverage po niyan, lahat, okay? Luzon, Visayas, Mindanao, all over the Philippines, and all abroad. Pero imagine the numbers right now. Ilan tayo? 29 in total. Yung iba po dyan ay nakadalawa pa yung device nila. Okay, so ibig sabihin, technically, wala tayo pa sa 29 talaga. No? Siguro maka sa 25 or 26 lang tayo. Kasi ako mismo dalawang gadget yung nagamit ko. And so, that's the huge opportunity for every one of us here dahil hindi pa siya talaga sikat, hindi pa obvious ang First Class International. And yet, ikaw ay isa sa mga early believers kung tawagin. Isa ka sa mga maagang naniniwala, okay, sa opportunity po natin na to. And dahil po dyan, tayo po syempre mag-shoutout, attendance check lang tayo ha. And pwede po kayo mag-chat ng location ninyo, yung shoutout ninyo yung team ninyo, no, para shoutout natin yung mga team ninyo po. Alright, kila Sir Antonio here, Coach Bea, Coach Ara, Empire, Jerwin, Opong, Team Diamond Joy, Zach, Costos International, Ma'am Emma, Ryan, Royet, Ernest, Realme, Michelle, May, Mugoli, Coach Dennis, Marlene, Liam Grace, Irene, Bea, and Tilly. And who else? And Danielle, Ma'am Lai, kasama din natin. Rowena, hello po. Kay Irene Joy, kay Grace. Alright, so yun. Salamat po for joining us here. And ano nga po ang ating topic for today? Please. Yeah. What is the topic for today? Check natin. Participate tayo guys kasi dyan po tayo nag-uusap sa chat. Okay? Pero mamaya po, if you wanna share, you can unmute your mic. Pwede naman tayo mag-sharing, no? Ganun. So, ito pong first class mindset na to. Actually po, kung kayo po ay naka-attend ng training ko dati sa winning mindset, kasama yan. Pero I just wanna highlight yung first class mindset na tinatawag. Okay? Ayan. Ito muna po ang tanong ko sa inyong lahat. Lahat na nandito ngayon sa Zoom natin, officially member po lahat dito, no? Tama po ba? Wala naman po dito hindi po member. Mayroon po dito hindi po member. Para lang po maano natin. Clear lang natin, no? Pero welcome din naman kahit halimbawa hindi ka pa talaga official member tapos nandito ka sa training, walang problema. Welcome naman din po. Okay? Para lang ma-acknowledge po namin kayo. So,
I assume na lahat po ng nandito ay member na, no? Tama po ba? Official member po lahat ng nandito. Okay, ngayon ganito. Okay lang din po ba, again, participate po tayo sa chat, ha? Diyan tayo nakakaroon ng conversation. Okay? So, okay lang din po ba na i-check nyo po dyan. What is your, give me at least one primary reason. Bakit po kayo nag-join sa First Class International? Okay? Please participate. Please chat po sa sagot. Give me just one lang. Alam ko marami ka namang magagandang dahilan, pero just give me one. Just give me one. Okay, po, please type there your answer. Wala pa po nag-chat ha. Chat your your reason or primary reason why you joined First Class International. Okay? Please participate. Sana po lahat may sagot. Kung kayo entity dito, kung may mga nakadalawang gadget dyan, siguro mga nasa 26 tayo or 25. Please type your answer. Isa lang naman. Hindi naman siguro mahirap yung tanong ko, ha? Okay? Sige. Lagay dyan. Kunin ko lang yung charger ng laptop. Alright. Sige. Salamat sa mga nag-participate. Okay. So, babasa tayo, ha? Basa tayo ng inyong mga sinat. Sabi ni, okay. Sabi ni Coach Bea, for my family future. Yan. Okay. Yan yung kanyang top reason. Okay. Primary reason why. Coach Dennis naman, big reason ay yung family niya. Okay? Tapos kay Eric naman, gusto ko yung maman. O, di ba? Ganon. Di ba? To help my family, kay Grace naman, to help my family and to help my family, sabi niya, and prove that I'm not a failure. Tama eh. May mga pinaglalaban ng ganyan, ha? Ng ano eh. Kita mo sa kanila, ha? I'm gonna prove to them. Ha? Iba rin kasi yung galaw pag ikaw ay may hugot. Kaya kasabi pa lagi, palaliman ng hugot mo. Actually, kahit hindi sa networking business, kahit sa anong ginagawa mo, sa mapa-business man yan, mapa-employment man yan, mapa-studies man yan, kung estudyante ka pa, athlete, kung ikaw ay atleta, no? Kung ano man ginagawa mo, musician ka, singer ka, etc., kung ano man, isang kailangan mo din talagang, ano tawag dito, booster mo kasi yun eh. Yeah, booster yan tawag dyan. Booster yun. Pag meron kang compelling reason, sa Tagalog, malalim na hugot. Malalim na pinanghuhugutan, yung pinaglalaban mo. Mayroon ako pinaglalaban kasi Mentor Sam eh. Ha? Mas marami nang aapi sa akin eh. Kala nila failure ako. I'm not a failure. Di ba? Guys, ganito lang kasi yan. Dalawa lang naman, di ba? It's either you are successful or you're a failure. So meaning, pag hindi ka naging successful, ano mangyari sa'yo? You're part of the failure. Na? So, ayaw natin na doon tayo. Gusto natin doon tayo sa successful story. Dalawang story lang kasi ang makukwento sa atin. Successful story ng buhay mo and yung mga failures kung talaga hindi naging successful. Sige, ano pa sabi dito? Sabi ni Ernest, financial freedom. Yan. Sabi ni Irene, for my family. Yan.
kay Empire Jerry, Empire sa Family, and my parents. O, di ba? Klaro yun, no? Kasama yung parents niya sa kanyang mga pinaglalaban. Yan. Sabi ni Ana, because it was written in the Bible 37 times, and I'm proud to share it to friends and relatives, affordable to less fortunate people, proven and tested. Parang AI lang yun. Okay. So dahil ito sa barley, sabi niya. No? Kasi ang barley written in the Bible, I'm proud to share it to my friends and relatives. No? Yeah. Sabi ni May Yago, family, ni Coach Boyet, health, freedom, time freedom, and financial freedom. O, kinumpleto niya na lahat. Perfect. We got time, financial, and health. Yeah, attractive, unique, and parallel kaya mapamahal tuloy ako sa FCI. O, di ba? Talagang inaasawa na ni Coach Ana Ford. Yeah, mapapamahal ka talaga dito, no? And sabi ni Realme, delikado yang hugot. Delikado na yung hugot. Baka naghahanap siya ng mamahalin sa FCI. Ibang usapan naman yon. Okay, time for family, sabi ni Antonio. Sabi ni Daniel, to be financially free and most important is to be an inspiration to others. That through this opportunity, I can inspire others or other people na kung kaya at nakakaya ko, magkaya mo to. Encourage lang ako doon. Sabi ni Marilyn naman, gain knowledge and to motivate. Yan. Okay. Alam ko na meron dito po, salamat sa nag-participate ha. Alam ko po na meron tayong mga kasama dito na hindi ka nag-chat. I don't know the reason why, pero alam mong mag-chat, habol ka pa ha. May mga sumpa tayo dito, di ba? May sumpa. Ito yung, pag hindi ka nag-response, the answer will always be no. Yan, okay? Ibig sabihin daw po, pag hindi ka sumasagot, ibig sabihin no. Okay. Kumbaga yes or no lang tayo no? Ganito lang siya, di ba? God is asking, or the universe is asking, or kung sino man ang ina-ask mo na favor or blessing, no? Kasi iba-iba tayo ng mga religious beliefs, no? So, kung sino man yung pininiwalaan mo na magbibigay sa'yo ng blessing, no? So, ngayon, nag-a-ask siya, hindi ka sumasagot. Parang ganun lang siya, no? So, kasi nga, what you do is a reflection of your belief system. Okay? So, kumbaga, kaya nga sinasabi ko palagi sa simpleng pag-participate, sa simpleng pagsagot, hindi natin magawa. So, kung paano pa yung pagyaman? Hindi hamak na mas mahirap yun ma-achieve, di ba? Yung pag-chat, hindi magawa. Yung pag-attend ng training, hindi magawa. Di ba yung mga ganon? So, paano pa tayo yaman kung pag-attend lang ng training, hindi natin magawa? Di ba? Yung mga ganon. So anyway, kaya I really appreciate those people na talagang actively nagpa-participate. Okay, so at kung nandito ka at hindi ka pa nakapag at kung marunong ka din po naman, kung kaya mo naman pumagka, so, yeah, habol ka pa. Okay. Kasi, ganun siya guys. Do you think importante ba talaga na may hugot tayo? Na meron tayong para saan ka bumabangon? Di ba yung ganun? Yung, ano yung dahilan? Bakit ka nabubuhay? Bakit ka lumalaban? Bakit hindi mo tinatapos ang buhay mo? Yung ganun. Kasi yung ibang tao, nagpapakamatay na nga lang para, wala na, I have no hope. I have nothing. Ganyan, no? So talagang surrender na, luso ko na, give up na. To the point na pinatay na nila sarili nila. Yung gano'n, no? Kasi wala na silang nakitang reason to live, reason to fight, no? Reason to still breathe and, achieve your dreams, no? Yung gano'n. So, pero tayo naman, lagi tayong naniniwala na yun nga, habang ikaw ay humihinga, there's still a chance for you to make your life the way you want it to. Kasi marami sa atin, kumbaga parang hopeless na.
Kaya nga tayo, para tayo mga ahente ng pag-asa dito. Mga agents tayo ng pag-asa. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa tao na kahit na medyo magulo ngayon sa Pilipinas pagdating sa usaping politics and everything, kahirapan ng buhay sa Pilipinas and everything. So, well, kahit saan ka naman bansang pumunta, may problema, di ba? It's just that where you focus. Saan ka ba nagpo-focus? Are you focusing on the problem or are you focusing on the solution? All right? So far, nag-learn na ba tayo? Okay. So, anong training natin is you think first class, first class, and so you will act first class, and you will live first class. Pwede po bang pa-type dyan sa chat natin? Think, act, and live. Sige po, chat dyan. Chat mo yan dyan. Ano tayo? Sulat-sulat lang. May notebook din ako. Okay? Sa mga susunod pa, gagawa natin ang ano to, PowerPoint to. Pero for now, yan ang ating fresh na bagsakan ngayon. Ang tema ng training natin is we think first class and we act first class, then we will live first class. For you, what's the meaning of first class? Pag sinabi mong first class, para sa'yo, sige po. You can participate, guys, para ano tayo, ha? Conversational. Para lang tayong nasa office, no? Para tayo nag-uusap lang. Kaya nga mas maganda, ano eh, tayo po ay naka-open yung camera. Para lang tayo nag-uusap. Di ba? Nakikita nyo ako, nakikita kita, di ba? Yung ganon. Gawin natin conversational yung training kahit naka-zoom lang tayo. And di ba palagi din natin sinasabi po, especially pag nasa Zoom tayo, at training po yung inatinda natin as much as possible, nakafocus po tayo, no? Di ba para po kahit paano ay ma-absorb mo talaga yung ating pong pinag-uusapan. So ang umpisa dyan is think. You have to think first class. Ngayon, sa tingin mo, pag sinabi mong first class, what is your definition? Para sa'yo, ano bang interpretasyon mo pag sinabi ng first class? You can chat your answer po. Para sa'yo, ano yung first class? What is first class? Yeah. Describe first class. Sige po. Ano kayo dyan sa chat, ha? Ano kayo dyan? Ayan. So, yeah. Think, act, and live. Yeah. Yeah, sabi ni Boyet, the best is form. Aeroplano, di ba? May tinatawag tayong first class passengers. Di ba? Taray. Yung ganon. Yung ano pa? Ano pang highest form? Think like diamond, sabi ni Coach Dennis, no? High standard yan. Si Ma'am Glyer. High standard. I like that word. The best po, kaya nga po first class, not second class. Di ba? Sabi ni Realme Elegant. Think that first class is the best among the rest. Di ba? The best. Okay. Ang ganda ng mga sagot ninyo. Highest class quality. Di ba? Oh, ano kailangan natin gawin? Anong sabi dyan? Saan mag-uumpisa yung pagiging first class natin? It starts from within. It starts from your thinking, the way you think, the way you persevere, the way you see things. Okay? Nag-uumpisa na. It's actually inside going out. Ang pagkakaroon ng first class results, first class na buhay, as in high standard. Kumbaga, nakukuha mo yung gusto mo. That's the layman's interpretation of first class, no? First class simply means, yung description mo ng the best, yun yung nakukuha mo. Kasi yun ang gusto mo eh. If money is not an issue, saan mo gusto pag-aralin mga anak mo? Sa private o sa public? Tama? Natural. Pipiliin mo sa private. Sa hospital naman, gusto mo magpa-check up or may na-hospital sa family members mo. If money is not an issue, saan mo siya dadalhin? Sa public or sa private?
Nagigets ninyo? Pag magbubook ka ng hotel, are you gonna settle for budget hotel or first class na hotel? If you're gonna buy something, are you gonna settle for less or you want the best? So ang gusto natin yung buhay, maranasan natin yung highest standard ng tao. Eh ngayon, ito yung tanong, what is your standard? Kasi iba-iba naman yung levels of yung standard natin eh. So ikaw din yung nagde-define ng standards mo. So meaning, kung ngayon po, kung ang standard of living mo ngayon, yan na yung pangarap mo, yan na yung pinagdadasal mo, na standard of your living today, then I would understand na hindi ka na nagsaseryoso ngayon sa business natin. Maintindihan kita na hindi ka seryoso sa negosyo natin. Kung yung buhay mo ngayon, yan na yung pangarap mo na standard ng living mo. Kumbaga, okay lang na hindi ka umaattend ng training, okay lang hindi ka na umaattend sa mga gatherings natin, sa mga meetings natin, kung yung buhay mo ngayon, ay yan na yung pangarap mo talagang buhay na the best buhay na gusto mo. Pero my question is, are you living your dream life today? Yan na ba yung gusto mo? Yan na ba yung pangarap mong buhay, yung buhay mo ngayon? What's your answer? Kung hindi pa, then take this opportunity seriously. Kasi guys, ganito ha. If there's an opportunity na magle-level up ng lifestyle mo, magle-level up ng buhay mo, eh di sana yun na yung matagal mong ginagawa. Tama, no? Eh di sana yun na yung pinakakabalahan mo ngayon kasi doon kayo mayaman, doon ka umaasenso, doon gumaganda ang buhay mo, doon mo na-reach yung standards na gusto mo, and you're happy with it, di ba po? Pero what is the reason why nandito ka? Well, eto po naman, ang mensahe ko din, para naman to sa mga, kasi may mga tao na, well, successful na sila. May pera na sila, happy na sila sa buhay nila. Pero bakit part pa rin sila ng first class international? Bakit sumasali pa rin sila sa ganito? It's because there's certain purpose why. Kasi ang negosyo naman networking, hindi lang naman to sa mga hindi pa nakukuha yung mga pangarap nila materially, no? Kasi may mga mayayaman, sumasali sa networking talaga. May milyonaryo na, multi-millionaire na sumasali pa sa networking business. Mayroon ng bilyonaryo sumasali pa sa ganitong business eh. Yun naman, ang usual na nagiging reason doon, they really wanted to help. Kumbaga, nagiging extension ng tulong nila yung ganitong negosyo. Okay? Kaya kumbaga parang we also welcome and appreciate those people na they're already successful in life and yet they're part of the business or community because why? Pwede kasing nagiging ito yung paraan para makatulong din sila sa mga tao. Because our industry, network marketing, is the business for people who like helping other people. So, ibig sabihin, we can attract people na successful na and they wanted to help other people as well. Kasi pag ikaw po ay successful entrepreneur, traditional business meron ka, ang tanong kasi dyan, okay, ikaw traditional business owner ka, ikaw yung mayaman. At marami ka siyempre natutulungan mga empleyado na nakakasurvive sila. Bubuhay sila, may hanap buhay sila, mga tauhan mo sila. But the question is, ilang tao yung umaasenso sa pamamagitan mo? Did you get the point? Meron ba mga taong mayayaman na tapos ginagawa yung negosyo ng network marketing? Yes. But that's around 20%. Because may tinatawag tayong 80-20 principle. 80% ng tao sa network marketing ay masa. Okay? Middle class to lower class. Yung 20% po, ito yung mga upper class.
Sabi ni Realme, simple lang gusto kong mangyari sa buhay ko dito sa FCI. Simpleng bahay, worth 100 million. No? Dalawang Lamborghini. Simpleng-simple nga lang, ano? At 200 million na savings. Oh, yan ang definition niya ng simpleng buhay. Kasi kanya-kanya tayo ng ano nag-interpret ng, alam mo yan, kanya-kanya tayo ng standard of living. Kanya-kanya tayo ng definition ng simpleng buhay for you. Kasi for other people, ang simpleng buhay para sa kanila, pag in-interpret mo, hindi yun simple, mahirap talaga yun. Yung nabawasan ka ng piso, hindi ka na makasakay sa tricycle. Nalaglagan ka ng 5 piso, paparahin mo talaga yung driver. Bakit? Kulang na pera mo, wala ka na pamasahe pabalik. Yung gano'n. Simpleng buhay para sa iba yun. Kanya-kanya tayo interpretation pero guys, kailangan natin maintindihan ito na ang totoo talagang simpleng buhay, you have a lot of money. Hindi tayo nagpapaka materialistic, no? Pero, kailangan talaga sa ayaw at sa gusto mo talaga, kailangan mo talaga ng may pera ka. Hindi ka pwede talagang mabuhay na talagang walang pera. Nakakaya naman doon sa, halimbawa ikaw, yes, okay, ako nga mentor, so, wala akong pera pero nabubuhay ako eh. Kaya lang, nakakaya naman doon sa taong tumutulong sa'yo para mabuhay ka. Oo nga, ikaw wala kang pera. Di ba? Nakakaya naman doon sa sumusuporta sa'yo. Saan ka kumakain? Saan ka, alam mo yung gano'n? So, okay, so, yun yung ano natin, no? We start with thinking first class. And gusto natin na magkaroon tayo ng buhay na pang first class talaga. Kaya naman nakadesign yung pang-plan po natin na lahat po tayo, magkaroon tayo ng success story na masasabi mong, this is my first class life. Alam mo ganun? Kasi deserve mo dahil pinagsumikapan mo naman siya. Okay? So at the end of this, kailangan yung maging mindset na natin is winning mindset na tayo. Diba? Kung kayo nakaka-attend po sa training natin about winning mindset, ang dami po nun. Diba? Gusto natin na lahat po ng tungkol sa pagkakaroon ng winning mindset ay na-internalize mo lahat yon. Alright? Para ma-embodied mo yung yung pagiging first class mo. Ibig sabihin, yung mindset mo po, okay lang na hindi ka, yung wag ka mag-fix yung mindset mo. Dapat yung growth yung mindset. You're willing to grow. Para hindi ka napuan ng sakit na acne. Alam ko na kasi yan, si Mentor Sam, every Thursday, umattend ako ng training din. Yung gano'n, yung parang tinatamad ka na or parang ayaw mo nang umattend kasi ako na lang palagi ang trainer ng Thursday. Parang nagsasawa ka na sa fest ko. Pero, nung Thursday, ano ba topic ko? Iba rin yung topic ko. Di ba? Hindi naman ako AI na nagsasalita dito. Kasi kahit mag-same topic tayo, different bagsakan po yan, different wisdom pa din yan, di ba? So, kailangan maging tayo, growth mindset. We are willing to grow and grow and grow, learn and learn and learn. Kasi pa nag-stop po yun, alam mo yun, if you stop learning, you stop earning, di ba? So, kaya kailangan yung mindset po natin, no? It's alignment. Magkaroon ng alignment. Kasi nga, success happens first from the inside. Kaya lahat naman tayo gusto natin maging successful, di ba? Tama ba? Pero ang pagiging successful, it happens inside first. So, inside out nga siya eh. So, ang kinokorek muna niya, yung mindset natin, nasa loob natin yun eh. Kaya nga diba, why there's poor people and why there's rich people? Because of their mindset. Poor people are poor because of the poor mindset. Rich people are rich because of the rich mindset. So meaning, nag-start pala talaga sa loob. Kumbaga sa puno, yung ugat or your seed, your seed muna, buto. Okay? Bago maging puno yan. Yung ganun. So, you have to invest a lot of time. Sa negosyo po natin naman, hindi ito labanan ng paramihan ng pera or alam mo yun, hindi siya ganoon. Ito yung paramihan
ng time na i-invest mo dito. Time to learn and learn and learn. Non-stop yan. Nag-invest tayo ng maraming time to learn and grow, learn and grow. And of course, may kasamang application yun ha. Hindi pwedeng nagte-training tayo, natututo tayo, tapos hindi natin ina-apply. Useless yung natututunan natin, di ba po? Okay? So, we learn and grow, apply natin yon. At magugulat ka, darating yung time, kung ano yung mga tinatanim mo, as marami kang tinatanim na yon, yun yung marami mong inaani. Darating yung time, tandaan niyo po yun ha, na kahit wala ka nang ginagawa totally, 100% no effort ka na, pero 100% continuous yung earnings mo. So meaning, bawing-bawi ka na doon. Sulit na sulit yun. Sa umpisa, naglaan ka ng, hindi ka lang 100%, more than 100% ng effort, ng time mo, ganyan. Pero tinuloy-tuloy mo, nagtatanim ka. Law of nature po ha. Anong tinatanim siya inaani? Mas marami kang tinatanim, mas marami kang inaani. Wala kang tanim, wala kang ani. Mentor Sam, bakit hindi ako nag-go for the win? Bakit hindi pa ako makita? Ang tanong, may tinatanim ka ba? Natural, hindi ka ani pag wala kang tinatanim. Hindi ka sumali dito at maghihintay na lang ng kita. Ang napasukan mo ay business. Magkaiba ang business sa investment. Sa investment kasi, kaya maraming na-scam, kasi nga, lagay ka lang ng pera, walang gagawin, kikita. Tuloy, marami talagang scam sa ganon. Pero, ang totoong may solid na passive income, nag-start yan sa active na pagninegosyo, pagbibuild ng empire, pagbibuild ng network. Do not misled. Kasi marami sa atin, ino-offeran tayo na dito, passive income, wala kang gagawin. Kaya marami na scam sa ganon. Ang totoong solid na passive income, pag meron kang solid na na-build na negosyo. Katulad sa atin, isa nga yun sa very promising sa gantong business eh. Di ba? Kapag ka ikaw ay nag-build ng malaking network mo dito. So, big network equals big income. So, ibig sabihin, yung hinihintay natin, gusto natin big income, big network muna. Sabi ni Realme, kung alam na natin yan, dapat mayaman na tayo, dapat isa ka na rin sa nagsasalita sa harap dahil di pa tayo mayaman sa FCI. Ibig sabihin, kulang pa alam natin, need pa natin umattend ng maraming beses na training para maging expert tayo dito sa FCI. Salute po yung Idol TT Sami. Anong name po ni Realme? Para ma-shoutout ko yung name mo. Thank you for your chat. Thank you for learning, no? Again, ilan ba guys na yung mindset natin ha? Growth mindset. Do not ever think na alam mo na lahat. The moment na inisip mo na, alam ko na kasi lahat yan eh. Ini-invite ka ng mentor mo umattend ng training, di ba? Yung feeling mo, alam mo na. Yung parang, dahil naka-attend ka na, yung feeling mo, alam mo na, hindi yun ganun. Kaya nga sa checklist po natin, di ba? Alam niyo yung checklist natin. Onboarding checklist, dapat 4 times or more. Minimum lang yung 4 times. Yung iba kasi 1 time lang naka-attend ng training, 1 time naka-attend ng meeting, alam niya na daw lahat. Hindi na siya attend. Si Karay pala yun. Realme. Ayan. Thank you, Karay. Ayan. Shoutout natin yung mga associate director natin. Ayan, sila Karay nandito. Sige nga, tingnan natin yung mga ano natin. Shoutout ko muna yung mga masisipag nating associate directors na nandito po sa ating Zoom ngayon. Si Coach Bea, di ba? Nandito. Sila Amplen Jerwin. Sila Karay, no? Nandito. Sila Amplen J. Nandito. Di ba? Sisipag. Sila Coach Bayani. Di ba po? Sila, yan. Sila Coach May. Di ba po? Sino pa yung mga ano natin dito kasama nating mga ayan. Meron ba akong hindi nabanggit na associate director? Ano ba yung associate director para sa mga bago? Ito yung mga 6 digits earners na. So kung gusto mong maging 6 digits, kasi
Hindi ka makakarating ng 7 digits kung hindi ka dadaan ng 6 eh, di ba? So mag 6 digits ka muna, 100,000 minimum bago ka makarating ng 1 million. So kung hindi ka pa nga nag-100,000 tapos tinatamad ka na umattend ng training, eh talagang napakalayo mo. Okay, di ba? So kaya tayo po sa pag-attend natin ng training ay ina-align yung ating mindset, no? Kasi bakit ba tayo naghihirap? Yung maraming kababayan natin, bakit tayo naghihirap? Again nga, dahil nga sa mindset. People are poor because of the mindset. People are rich because of the mindset. So again, yung mindset pala dapat ang nababago. Kasi kahit kumilos ka ng kumilos ng kumilos ng kumilos, pero hindi na mabago yung mindset mo, eh useless lang yun. Di ba? Eh di parang katulad lang tayo ng sinasabi nila na, hindi, para tumasenso, ano lang naman, dapat magsipag ka lang at magtyaga. Sipag at tiyaga lang kailangan, yayaman ka na, asenso ka na, tama? Banat ka ng buto, magsunog ka ng kilay, lahat ng pwedeng sunugin, sunugin mo na. Di ba? Eh pero, alam naman natin na ano yun, scam yun. Scam talaga yun. Yan yung mga tinuro sa atin. Nung bata pa lang tayo, mag-aral ka mabuti. Di ba? Magsipag ka. Pagandahin mo mga grades mo. Para pagka nakatapos kang pag-aaral, gaganda buhay mo, asenso ka, di ba? It's a big scam. Tama ba? Kasi alam mo naman sa sarili mo na ang yumayaman talaga mga negosyante. Negosyante po ang yumayaman. Okay? So kaya kailangan po ma-align yung ating mindset ba? From being slavery mindset. Ang employment po kasi sa totoo lang, modern slave ang tawag doon. Yung para kang, ano ba sa English, sa Tagalog ang slave? Alipin. Alipin, di ba? Modern slave tawag doon. Kasi, temo well, siguro sa iba naman kasi mga nagtatrabaho, ikaw yung nasusunod na lahat ng gusto mo. Pero majority po kasi ng empleyado, hindi niya kayang masunod ang gusto niya. Gusto mong oras ng pagpasok, gusto mong oras ng break, oras ng pagkain mo, oras ng out mo, kailan mo gusto mong bakasyon, etc. etc. Kasi halos lahat ng may control diyan ay yung boss mo. Tama po ba? So, slave tawag doon. Wala kang freedom. Modern slavery ang tawag sa employment. Kumbaga, alipin tayo ng boss. Yes, boss. Pinagalitan ka ng boss mo, hindi ka makareklamo eh, no? Minsan, hindi naman, yung parang, ang dami mong ginawa, isa lang yung pagkakamali mo, nag-focus na doon. Ganun, tapos hindi ka makareklamo. Kasi inisip mo, baka mawalan kang trabaho pag nagreklamo ka. At napakadami, kaya ang daming stress sa trabaho. Kasi pag nawala silang trabaho, feeling nila, wala na, patay na. No work, no pay. No work, no pay. No pay. Anong mangyayari? Wala ka makain na. Kaya nga, di ba? Employment ang nagiging survival natin. Marami sa atin, survival natin yun. Pag sinabing survival kasi, you're just surviving. Kumbaga parang, you are not enjoying, you are enduring. Magkaiba yun ha? Hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mo, sa totoo lang. Tinitiis mo lang yan. Tama? Kaya you have to come up with the reality eh. Realization ba? Ako kasi 2011, doon talaga, kaya ako nag-resign sa work ko sa Singapore. 2011. So since 2011 until now, wala na ako sa employment. Full-time ako sa business world. Kumbaga, pag nasa negosyo ka kasi, especially sa negosyo natin, you have all the freedom. Di ba masarap yung ikaw yung boss? Kaya kumbaga parang, since nandito ka na, at kung hindi mo pa to full-time yung business natin, pwede mo pa to full-time, yung mindset mo na time will come. At ikaw dapat ang magbigay ng time frame sa sarili mo. After a year, i-full-time ko na to. After 6 months, i-full-time ko na to. Para talagang todo ko na to. Kasi 100% ng lahat ng ginagawa mo, nakafocus lang dito, ewan ko lang pag hindi ka nagkaresulta.
Gets? So again, be willing to grow and learn more. Huwag kang tatamarin na sa pag-aaral. At intentional dapat yan. Intention mo dapat na gawin. Okay? Hindi siya yung ang may intention lang ay yung upline o yung mentor mo. Dapat ikaw mismo, gugustuhin mo siya. Alright? The first class mindset is a decision to think, speak, act like a champion, regardless of current circumstances. Okay, yung pagiging first class yung mindset mo ha. Ito yung you can still decide. You can think, you can speak like a champion. Kahit ano yung sitwasyon mo. Ibig sabihin, ganito siya. Kahit ikaw ay may kinaharap na sabihin natin pagsubok, challenges ngayon, still you choose na rise above the circumstances. Kumbaga, okay, basic example na lang. Halimbawa, ikaw ay na-scam. Sa halip na magmukmuk ka na lang dahil na-scam ka, di ba, yung nawalan ka, gaano man kalaki yan, ano gagawin mo? Laban ka pa rin. Kasi may laban pa, buhay ka pa eh. Okay? And you get the lessons from there. Okay? Kasi lahat naman ng mga failures natin, lahat yan kasi ay may lessons. Kunin mo ngayon yung mga lessons doon, no? Okay? Yung takeaway mo ba? Kasi magagamit mo yan for your personal growth at sa iyong mga decision making. Mas magiging sharp ka pa. Okay? Your income grows only as much as your mindset grows. Yung income pala natin, guys, okay? Depende ang paglaki niyan sa mindset natin. Kasi yung action natin ay galing sa loob. Itong nakikita mong kamay ko na to, ganyan. Labas yan. Okay, external yan, no? Pero, ang nagdi-dictate niyan, ang nagpapagalaw niyan, what's inside my brain. Tama? Kaya nga, there's power in your brain. There's power in your mind. Kaya nga, you will become what you believe. Biblical yun. Kumbaga, kung ano pinaniwalaan mo, yun yung nagiging reality mo. Naniniwala ka na hindi na mababago buhay mo, na yung sitwasyon ng buhay mo ay yan at yan din, yun talaga yung mangyayari kahit nasa first class ka na, kahit nasa FCI ka na. Kasi yung mindset mo, nagkaroon na ng period ba? Nagkaroon na ng period. Kaya ganito, di ba? Mag-ingat po, especially sa may mga parents, no? May mga parents dito, di ba? Mag-ingat po tayo pag may mga bata, may mga anak tayo na yung may mga pinapabili sa atin or may mga nire-request sa atin. Kasi the moment na sinabi mo kagad na, anak, hindi natin kaya yan. We cannot afford that. Natatanim kasi sa utak ng bata yon. That is poor mentality. At when you say you cannot afford, you cannot do, yung brain cells natin, nagsha-shutdown yan. Okay? Kumbaga sa makina, parang yung main switch, binaba mo, pinatay mo. So hindi na gagana ngayon. Okay? Yung brain kasi natin, ang daming brain cells dyan, di ba? So hindi na maggagana yung utak mo dahil shutdown mo na. Shutdown mo na. Ay, hindi ko kaya yan. Ay, tapos na. Sinabi mo na kasi hindi mo kaya eh. You cannot afford it. Ay, tapos na. Sinabi mo, you can't afford it. Okay, guys, ganito. Ito yung tanong ko ngayon, ha? Gusto kong sumagot kayo sa chat. Currently po, meron tayong ah, incentive ng Vietnam. Okay? Nung una mong nalaman na may Vietnam travel,
Ano ang una mong naisip? Kaya o hindi kaya? Sige po, be honest to yourself ha. Sige lang, tingnan ko lang. Ano lang, sige, just be honest po. Nung nalaman mo na may travel sa Vietnam, yung nalaman mo yung mechanics, ganyan, ganyan, ano yung unang pumasok sa isip mo? Kaya o hindi kaya? Sige nga po, be honest guys. Sige, tingnan natin. Please, please chat your answer po. Tingnan natin, at least honest tayo ba? Kasi gusto kong matulungan kayo na how to align, how to correct yung mindset natin para gusto kasi natin maging first class talaga yung mindset natin para may first class tayong resulta. So lahat ng mga hindi makakatulong sa iyo para maging first class yung mindset mo, tatanggalin natin yan. Pagtutulong-tulungan ka natin yan, yan na po. Kasi on process kasi tayo. Kumbaga hindi naman tayo instant na naka-align na lahat, maayos na lahat yung ating thinking, ganyan, yung mindset naka-calibrated na, ayos na. Hindi naman eh. Kumbaga parang work in progress ba? Tama? Kaya it's okay. Just be honest. Just be honest. Okay? So, sabi ni Coach Bea, nung una niyang nalaman, ah, nasagot ni Coach Bea, si Bernardino naman, sabi niya, nung nalaman niya yung tungkol sa Vietnam trip, kaya. Yun yung una pumasok sa isip niya. Sabi ni Coach Bayani, kaya. Coach Bea, of course, kaya po. Oh, si Grace naman, carry mentor. So yun yung naisip niya nung nakita niya yung Vietnam travel, no? Yeah. Pero sabi niya, pero kinontra niya yung isip niya. Hindi ko pa kaya, pero susubukan. Yung gano'n, no? No, at least may pangontra na kagad siya. Si Coach Bea kakayanin, makukuha lang ng mobile sack 12 na. Yan. Sabi ni Coach Boyet, kayang-kaya yarn. Oh, di ba? Coach Bayani, be confident in yourself and trust in God. Kabayani, kaya, di ba? Di ba? Si Ernest naman, kakayanin po. Ni Kari naman, kaya. Okay, ganito siya. Kung ano po ang unang, the first thought, dyan mo ma-realize how strong your mindset pagdating sa mga goal setting, yung pag-target ng goal. Kapag kasi merong inilalabas na mga incentive na ganyan, kumbaga sa challenge din ba, parang ganun na. The moment na yung mind mo kasi, bigla siya nag-isip ng, yung first thought niya ay negative. Okay? Medyo ma-alarma tayo ng konti, ha? Bakit? Kasi ang dominant thoughts natin, negative. Kasi ang laman ng utak natin, lagi naglalaban lang naman yan dalawa. Negative thoughts, positive thoughts, negative thoughts, positive thoughts. Pero yung nagiging initial thought, yun yung nagiging dominant. Halimbawa, nung nilabas na yung mechanics, kaya yun, nung nakita mo, ang naging first thought mo na kagad, ay hindi to kaya. So meaning, negative yung nagiging dominant thoughts mo. Mentor Sam, paano ngayon yun? Paano ba ayusin na dapat ang dominant thought ko positive? Di ba yung ganun? Ang isang solution po doon, yun nga, lagi tayong makinig dito, matenda tayong training. Kasi ang pag-reprogram ng utak natin, reprogram kasi nakaprogram tayo, negative tayo eh. Kaya maraming hindi umaasensong tao dahil sa programming ng utak. Kasi yung results natin, byproduct lang yon ng mindset natin. Kumbaga, what you see from the outside comes from the inside. May dalawang creation kasi tayong nangyayari. Meron tayong physical creation, yung cellphone mo, physical, nahawakan mo yung cellphone mo. Tama? Physically, nahawakan mo siya. Pero, ang unang creation ng cellphone sa utak nung gumawa ng cellphone. Ang tawag doon, mental creation. Ganon din ang daigdig natin. Nilikha ng Diyos ang daigdig, una sa isip niya muna. At mapapansin ninyo, paano niya nilikha ang mundo? By saying a word. There's power
sa pagsasabi ng salita. When you speak the words, it gives life or it can give death din. Dalawa siya. Positive, negative palagi yan eh. So, kaya nga, be careful of what you say. Kasi kung ano sinasabi mo, yun yung nagbibigay ng reality. Kaya nga, might as well, kung wala kang masabing maganda, huwag ka na magsalita. Huwag ka na magbitaw ng salita kung pangit lang din, kung negative lang din, kung bad vibes. Dalawang vibes lang naman lagi yan eh. Good vibes, positive vibes. Good vibes or bad vibes. Diba? Good or bad. Ganun lang naman lagi yun eh. Negative, positive. Kaya nga di ba parang pag wala kang masasabing maganda, huwag kang munang magsalita. Alam mo ganun? Yung parang self-control tawag doon. Kasama naman yun sa gift of Holy Spirit. Gift of Spirit ng tao yun eh. Yung self-control. At kailangan ng tao ang self-control. Kaya nga marami nagpapatayan sa kalsada. Eh bakit? Eh yung iba kasi doon walang self-control. Nagpatayan na. Kinat mo ko. Oh, ay wala na, barila na sila. yung hindi yung walang self-control ba? Nagkatitigan na, nagsuntukan na. Ay mga ganun. Okay? So, ibig sabihin guys, bago ngayon yung magiging dominant thoughts mo, yon. Palagi kang umattend ng training, palagi kang yung circle mo ngayon, puro mga positive na tao na to. Kasi nga, it's all about influence. Yung ating circle. Okay? Sila yung lagi mong pinapakinggan, sila yung lagi mong sinasamahan. Law of association tawag doon, yun yung nagiging ikaw. Para maging positive ngayon yung dominant thoughts mo talaga, dapat lagi mong kausap, lagi mong kasama, yung mga positibong tao din. Okay po? Sabi ni Marilyn, kayang-kaya yan, kami naman ang susunod. Kaya, tama po, kakayanin mo po yan in God's help. Kaya, kaso ang tanong, gusto mo ba? Kasi kahit sabihin kaya, kung hindi mo naman gusto, isipin mo hindi mo kaya. Tama yun, Mentor Daniel. Kaya, pero hindi mo daw gusto. So, hindi mo siya gagawin. Dapat ha, kung kaya mo, gustuhin mo din. Yeah? Okay? Tama yun. Ganito. Kayo po ba talaga na nandito ay gusto niyo po ba talagang ma-hit yung travel sa Vietnam? First international travel yan. Okay? Bibigyan ko po kayo ng mga magagandang realization ha. 7 years po ako sa nakaraan ko at isa po ako sa consistent achiever ng mga travel at iba't iba pang sa car incentive. Nakadalawang beses kami nakakuha ng car incentive. Hindi, may pangatlo pa nga pala. Tapos sa travel naman, ganun din. Halos lahat ng nilalabas na travel ay nai-hit din po namin. Pero, sobrang komplikado ng mga requirements. At medyo pahirapan talaga. Kumbaga, tinan nyo to ha, ilang buwan yung travel natin na duration ng Vietnam? 3 months tayo, di ba? July, August, September. 3 months yan. Alam niyo ba na marami po tayong kasabayan na mga kumpanya na nagpapatravel sa Vietnam din, pero 1 month lang. So sa tingin niyo, ano yung mas madali? Isang buwan lang yung duration o 3 buwan para ma-achieve mo yung requirements? Di habang na mas madali naman yung 3 buwan. So 3 buwan mong gagawin. Isa-iba, isang buwan mo lang ihit eh. Pangalawang tanong, ano po ang requirement ng Vietnam travel natin? Sige, pa-chat sa chat po natin. Pakisagot sa chat. Anong requirements po ng ating Vietnam travel? Sige, sige, sige. Ayan, kodigo, pwede kayo mag-kodigo. Tingnan nyo po. Yung poster natin mismo.
Okay. Ayan, 400,000 sales. Ano pa? Tatlo po yung ating option. Isang option lang yan. 400,000 sales. Ano pa? Stockies, okay? Ano pa yung isa? Ano pa yung isa po? Bukod sa stockies, ano pa yung isa? Okay, okay. Asa na? Hindi nyo alam yung isang requirement? Dalawa lang yung options na binibigay ninyo. Okay? Option 1, 400,000 sales. Personal. Yung mga bundle, kasama na yung kung nag-pre-order. Sa 400,000 yan. Okay? Pangalawa, stockies. Magkapag-close ka ng stockies, kumita ka na, di ba? Meron kang outright income doon. Okay? May referral ka doon, may pairing ka doon. Okay? So, kumita ka na, may stockies ka pa na na-close, di ba? At kasama ka sa Vietnam. Pangatlo po is business center. Sabi ni Upline J, tatlong Diamond DR lang yun. Ito yung pangalawang tanong ko. Noong nakita mo yung mga requirements na yun, nag-compute ka ba? Kayo mismo, pag nakikita nyo ako personally, ang dami ko laging kinocompute. Makompute kasi ako talaga. Binabaliw ko kasi sarili ko sa ganda ng compla natin. Pala compute ako, compute, compute. Kailangan proactive po tayo. Hindi tayo maghintay ng uh, meeting pa tayo ni upline para ganito, ganyan, ganyan. Hintayin natin yung game plan ni upline. Hindi po. Tayo, we are, yung mindset, no? Na 001 mindset na your empire, your huge network starts from you. 001, ikaw yun. So, ikaw pababa, no? Bonus na lang yung supportive natin ng mga uplines, yung mga nasa taas. Bonus yun, yung support nila, etc. Pero ikaw mismo dapat, yung you're taking your responsibility about your business. Okay, ito yung requirement, compute, compute. So, ilan yung kailangan ko dito? So, 400,000 sales, ilan yun? Katulad ni Upline J, na-compute niya na kagad. Tatlong diamond lang yun, pasok na. Sobra pa sa 400,000. Yung kaya mo siyang computein na kung hindi ka nakapag-close ng diamond, ilang platinum, ilang gold, combination, ilan. Nag-try ka naman mag-compute ng ganon? Baka hindi pa. Pag hindi pa, hindi ka intentional. Dapat na-compute ka na. Ilang bronze ang 400,000? Sige nga. Uy, ang unang makakasagot ng tama. Yan ang gusto niyo kay Mentor Sam eh. Lagi may pamigay eh. Ano bang pamigay natin? Okay? Ito yung ipamigay. Um, okay. Sige. May sumagot na eh. Ano ba? 80 bronze? 80 times 4,998. Yan o. 399,840. Mag-reorder ka na lang ng isang box. O, plus 400 pesos. Plus 400 pesos. O, di 400,000 na. Okay? Nagigets niyo ba yun? 80 bronze hanggang September. So, ibig sabihin, may hit ko na rin ang incentive sa... Ano pang isang incentive na makukuha mo? Pag naka-80 directs ka ng bronze or kahit anong package. Or sabi ni Coach Bea, bili ka ng 1,000 box ng barley, di ba? 400,000 yun. Oh, may mall card ka. Sa totoo lang, ang dami mong tatamaan.
may tama ka. At counted pa yan sa ating annual incentive ng kotse. Oo, buong taon kasi yung car incentive eh. Kasi lahat ng yun matatamaan ko eh. Kung matatamaan ko, kaya mo rin tamaan yun. Okay? So kumita ka na, may food card ka pa, may travel ka pa sa Vietnam. 3 months guys, 3 months. Sa iba isang buwan lang. Sa atin, 3 months. Wala na kang ibang requirement, tatlo lang eh. Pag kinumpute nyo po, yung 400,000, lumalabas, kada buwan, ilan lang siya, i-divide mo yan sa 3. 133,000 sales lang per month. Okay? Pag dinivide mo yan, 133,000 i-divide, oh, di ba? Isang diamond lang yun, solve ka na or sobra pa, di ba? I-divide mo yan sa, halimbawa sa bronze. 26. Tapos, sa silver, 8. Okay, 8 silver yon. Sa gold naman, 35. Sa 4. Guys, alam niyo po kung magkano naman yung mga bundles natin. Okay lang ba na kayo mismo sa sarili niyo mag-compute-compute po kayo kung ano, ilan yung kailangan ko, ilan yung. Habang kayo po ay naghahanap naman ng stockist ninyo. Shoutout kay Ma'am Malrus, di ba? Nakapag-close ng stockist, hit agad. Okay? Ang stockist kasi kahit sino, kahit ilan, kahit di ba? Marami tayong stocks dito, di ba? Ganun. So, harap tayo ng stockist. Okay? Tapos, business center. So, kaya siya, no? Pag ginusto talaga. Okay? Ngayon, ganito. Malayo pa ang September 30. Anong petsa pa lang naman ngayon? July 23 pa lang. Kung ngayon pa lang ay medyo ikaw ang iniisip mo ay malabo, malabo talaga. Pero pag inisip mo na matagal pa, kaya to. Yun, kaya mo talaga. Okay? Kasi nga, it's in your mind. Pag inisip mong kaya, kaya. Pag inisip mong hindi kaya, hindi talaga kaya. Okay? Kaya, bakit? May nakagawa eh. Kalating buwan pa nga lang, nagawa na kaagad. Di ba, dalawa kami ni Ma'am Malrus? Kaya may poster na kaagad yun. Kasi gusto natin ma-encourage lahat tayo. Kasi nga sa ibang company, isang buwan lang ang requirement. Di, kami ni Ma'am Malrus, pinakita namin, wala pang isang buwan, nahit namin 2. Ibig sabihin, kaya talaga. Kaya, as in, kaya. Okay? Especially tayo, nagpa-pioneer pa rin yung company natin. Kaya talaga. Kasi gusto. Imagine mo, magta-travel pa lang sa El Nido, Palawan next month. Tapos may nakaabang ng Vietnam. Gaano kasarap ang business natin? Ganyan kasarap ang Guys, i-maximize natin, guys. What's the word? Maximize. I-maximize natin. Kasi pamigay yan eh. Incentive yan. Kumbaga rewards yan. Kumbaga yan ay uh, dinesign talaga yan para ma-achieve natin. Okay? Sa totoo lang guys, sobrang dali po niya pag inanalyze mo. Yung 400,000 sales sa 3 buwan, napakadali po nun. Kahit baguhan ka lang. Mag-pordawin ka lang ng ano, di ba? Oh, ilang pordawin niya ah, yung matataas, no? Silver, gold, natin ng diamond. Ganun lang. Okay?
Ngayon, ito yun. Bago tayo matapos, no? Okay lang din ba sa notes ninyo po, sa notebook ninyo, or ano yung pinagsusulatan nyo po ngayon, pwede nyo po bang isulat? What limiting beliefs are holding you back? Kumbaga parang, yung meron ka naman talagang gustong gawin, gustong ma-achieve, pero sa tingin mo, ano yung pumipigil sa'yo? Ano yung limiting beliefs mo? Ano yung pumipigil sa'yo para itodo mo? Yung ganun. Okay? May nasulat na po kayo? Sa tingin mo parang what's holding you back? Ano yung pumipigil sa iyo? Yan, ganon. Ano yun yung ang pumipigil ba sa iyo ay yung thought nga na hindi mo kaya, bago ka pa lang, ganyan. Or wala pa po kung ano, start ko lang, ganyan, pero gusto ko talaga. Pero yun po yung iniisip ko kasi bago lang ako. Eh, kasi po, ganito, ganito, ganito. So, ano yung possible reason mo bakit parang, yun yung sa tingin mo na pumipigil sa iyo na abutin mo yung gusto mong abutin, yung ganun. Kasi importante na malaman natin what is holding you back from getting what you want. Kasi at least pag na-analyze natin, nalaman natin na ito pala yung pumipigil sa akin. Okay? Eh di alam na natin yung counter-attack kumbaga. At gagawa natin ng solution. Okay? Kasi ang susunod na sagot po dyan or tanong, ano yung new beliefs na pipiliin mo ngayon para naman makuha mo yung gusto mo na yan. Diba? Gusto mo rin naman talaga sana sumama sa Vietnam eh. Kaya lang meron ka kasing naiisip na sa tingin mo yun yung pumipigil sa'yo. Pero ngayon, sa lesson natin today, so ano yung natutunan mo na, okay, kaya ko pala talaga to. Yung ganun. So ano yung bagong paniniwala? New beliefs na meron ka ngayon. Di ba? So yun, isulat mo lang din po yan para nakita mo yung learnings mo today. Okay? At pakidagdag po ito sa isusulat nyo. I will take 100% responsibility. Kumbaga parang you will take charge sa pag-abot mo sa gusto mo. Gusto mo makapag-travel din, o gusto mong mahit yung gusto mong mahit. Kumbaga parang hindi mo iaasa sa iba yung success mo. Hindi mo iaasa kay upline, hindi mo iaasa kay downline, kay crossline, hindi mo iaasa, kundi you're taking it seriously, 100% na responsibility na sa'yo. Bonus na lang kasi kung may tutulong sa'yo sa taas, sa baba, sa gilid, alam mo ganun. Pero, yung ikaw may full control sa success na yan. You're taking full control. Okay? Successful people never blame the economy, their sponsor, their family, their lack of experience. Successful people never blame. Hindi nila sinisisi ang ekonomiya, mahirap kasi sa Pilipinas, ganito, ganito, ganyan. Hindi nila sinisisi ang sponsor nila, o apply nila, yung family nila, or yung lack of experience. Instead, they ask, what can I do to improve? So the formula is, take responsibility. You have to control your thoughts. Ang dominant thought mo dapat, positive lang. Okay, again, do not entertain negative thoughts because once you entertain, it manifests, it dominates. Pag negative ang in-entertain mo, kasi ganito, kasi ganyan, yan, mapupuno ka ng kasi-kasi na. Kasi ganito, kasi ganyan na. Okay? So do not entertain negative thoughts kasi yun yung magmamanifest. So take responsibility of your thoughts. Okay? And because of that, you are taking responsibility of your actions and yung result control mo siya. Okay? And also, there's power in vision.
Nabi-visualize mo ba yung sarili mo na ikaw ay travel achiever? Na-imagine mo ba yung sarili mo na kasama ka doon sa mga magta-travel, magpapasyal sa mga lugar na to? Na-visualize mo ba yung sarili mo na gano'n? Okay? Kasi guys, diba, without vision, people quit very, very easy. Madali lang sila mag-quit kasi wala ka silang vision eh. Wala sila nakikita sa inaharap. So ito yung tanong. Meron ka ba nakikita sa future mo? Ano ang nakikita mo sa future mo? In the next 3 months, in the next 6 months, in the next 1 year, in the next 2 years, in the next 3 years, in the next 5 years? Ano yung nakikita mo sa future mo? Excited ka ba sa future mo? Sige nga, pwede kayo mag-chat dyan, guys. Ano yung nakikita mo in the future? Pwedeng short term, pwedeng long term. Yung nakikita mo in the next 3 months, in the next 6 months, in the next 1 year, in the next 2 years, 3 years, 5 years. Sige nga, para lang may idea tayo. Pwede ka mag-chat dyan. Ano yung nakikita mo sa future mo? Sige po. Chat po kayo, chat. Ayan! Sabi ni Master Wewet. Shoutout pala. Mapera na. Humihiga na siya sa pera. Yung bed niya puro na ng pera. Hindi lang bed of roses, no? Bed of money. Di ba? May sports car na. Wow, grabe. Ayun, nakikinig nyo ba sila sa office? Nagbabaliwan din sila dito. Si Master Wewet lang yung may nakikita future. Ano ba naman yan? Yung iba walang future na nakikita. Ano ba yan? Ay, ano, hindi nyo pa nakikita yung future ninyo. Alam mo ba? Meron lang yung papakita sa inyo, guys. First time ko itong papakita. Dito sa training natin. Sige, papakita ko to. This is to encourage and inspire everyone. Okay? Yeah. Sige. Kasi meron akong gusto pong ano ulit, rate sa inyo lahat. Gusto ko itong paulit, ulitin sa inyo lahat. Okay? Gusto ko yung kabaliwan ko ay maging kabaliwan nyo rin. Sige, basa muna tayo dito. Sabi ni Karen, my future after 2 years, earn 500,000 per week. Yun ang malupit. In 2 years time, 500,000 nakita ko kada linggo. Yung ganon. Parang, anong sarap merong ganon? Di ba? Kaya excited ka sa future. At yung excitement na yon, nangyayari na yon at present. Guys, tinan mo to ha. Alam mo ba na ang future mo ay nakadepende sa present mo? Hindi siya depende sa past ha. Your future depends on your present, not on your past. Tapos na kasi yung past, wala ka ng power doon. Pero yung future mo, nakadepende yan sa present. Ngayon, kung hindi ka excited sa future mo, walang magiging maganda sa future kung hindi ka excited at present. Kasi yung future, mangyayari yun because of your present. Yung past, wala na yun. Wala ka ng power doon. Tapos na yun eh. Pero yung future mo, at nararamdaman mo yan at present, ang tawag doon, alignment. Kaya may tinatawag na law of attraction. Yung law of attraction, nangyayari yan pag may tinatawag na vibration. Yung vibration, feelings yun. Hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi mo pa nararamdaman. Pero pag the moment na nararamdaman mo na, makukuha mo na, malapit na siya. Ganun yon. Parang si Master Wewet lang yun eh. Naramdaman niya na yung for the win. Oh. Nakakailang for the win na siya. Di ba? Kasi pag naramdaman mo ang isang bagay,
Yan na siya, palapit na. Alam mo yun? Yun yun. Kaya tinatawag siya na law of attraction because of the law of vibration. Ibig sabihin, law of vibration comes first before attraction. Bago mo na-attract ang isang bagay, nararamdaman mo muna siya. Yung jowa mo ba? Hindi mo naman niya na-attract kung hindi mo siya naramdaman. Naramdaman mo muna siya. Kaya nangyayari yung attraction kasi nararamdaman mo siya. So, ibig sabihin, pag hindi mo naramdaman, hindi mo pa siya ma-attract. Okay? So, ibig sabihin, kailangan pala maramdaman ko to, Mentor Sam. Yes. Kailangan maramdaman mo para mangyari siya, para ma-attract mo siya. Hindi mo pa naramdaman, ay malayo, malayo pa. Malayo pa siya. Okay? Driving my own car, Diamond Director Ram. Earning minimum 4.5 million per month. O yan yung future na nakikita ni Mentor Daniel. Yung di mo na titingnan ang price ng bibilin mo, kuha lang ng kuha, order lang ng order. O, diba? Sabi naman ni Coach May, pa-travel na lang po while earning. O, diba? Kasama na sa M Club. Coach Boye travel na sa China hunting for a winning product. Pumunta sa China eh. Ano? Nag-drive ng first own car, may sport car na, o diba? Si Erickson, may sport car na siya, ganyan. Congrats guys sa mga nag-participate at nakakita talaga nila yung magandang future nila sa business natin. Okay? Kasi what you can see, what you can predict, 50% ka na nandun. Kasi ganun, nakikita mo na siya yung future mo, 50% nandun ka na. Ganun siya. Di ba? Bago yung physical result, nangyayari mo na yung mental result. Sa mental mo na yan. Sa yung isip mo na yan. Imagination mo na yan nangyayari. Na-imagine mo na siya, yun, malapit na. Gusto ko ipakita sa inyo to. Gaano kabaliw talaga sa ating Complan. So, bilangin niyo to. Ilang beses ako nag-pour the win ngayong buwan ng July. Dahil buwang na buwang ako sa pour the win. Ilan po yung nakikita niyo? 1, 5, 6. Sino hindi baliw dyan? July lang yan, no? Sino hindi baliw sa pour the win? Sino ayaw ng 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 na bonus? 5,000, 5,000. Nung May isa, April dalawa. O, next page. Nung March dalawa, February isa, January dalawa. May isang for the win ng silver. Nakita niyo po ba to? Di ba yan? Sige nga, kung nakikita niyo po, magkano po yung total for the win bonus? Sige po, ang sagot. May nakikita po kayong total na for the win bonus. Okay? Meron ba? Kita niyo ba? Ako po, pag golf na lang, sabi niya, Flying J, o, di ba? Tapos, ano sabi niya? Tapos, kada silip ng dashboard, per hour may 10 million. Charap! Ay, naku, sarap, di ba? Yun ang masarap na makita sa future. Ayan, in 3 years, may 5-story building na po ako. Si Coach Mace. Grabe, 5-story building na yan. Mga guys, di ba? 85,000. Majority puro bronze yan eh. And what makes me so excited? Punta ka dito. O yan, tinan niyo po. Ano hindi mag-excite sa kompla natin? Gawin pa lang, solve na solve ka na. Bronze, 3 na lang. For the win na naman. Silver, 3 na lang. Gold, 2 na lang.
Diamond, tatlo na lang. Pero hindi ma-excite sa ganyan. Bonus lang. Bonus ba? Kaya sabi ko sa inyo palagi, mag-focus ka lang sa for the win, tapos na ang laban. Everything solves. Okay? Mag-focus ka sa ganda ng barley natin, i-highlight mo lagi ang kaganda ng barley natin. At the same time, ang strength, ang sobrang ganda sa kompla natin yung for the win. Guys, for the win lang. It will solve a lot of problem. Ang tanong, gaano ka kabaliw sa kompla natin? Gaano ka kabaliw sa ating for the win? Hindi pwedeng, ah, hindi nga pwedeng manood lang eh. Dapat sumasabay. At alam mo ba, if you are consistent for the win achiever, you have full control of your income. At nagpa-pioneer pa lang tayo, saka ka na magpahinga. Hindi pwede, nag-for the win ka na ng isang beses, tapos nag-graduate ka na. Hindi pwedeng ganun. Di ba nga yung ating complan, actually sa networking industry talaga, may tinatawag na 5-year plan dyan. Yung 5-year plan, itudo mo na lahat sa unang 5 taon mo. Kasi after nyan, okay, 100% effort, 25, 85%, 50%, 75%, 0%. Pagdating mo ng 5 taon, kahit 0% effort ka na, magugulat ka. As in, kahit wala ka nang ginagawa, solid, may passive income ka. Yan ang kagandahan sa networking business. So, ibig sabihin, paano ka makakarating sa ganon? Ang sikreto, build, 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 build. Ang tawag doon, go wide. Pag sinabi go wide, build, build, build. Ang labanan dito, numbers game. Paramihan ng directs. Mag-direct ka na mag-direct na mag-direct na mag-direct na mag-direct. Kaya nga ang requirement sa leadership bonus, dapat may direct ka kahit isa lang sa isang buwan. Wala kang leadership bonus pag wala kang direct sa isang buwan. Kung nag 1 million na yung direct mo, magkano ang 20% ng 1 million? 200,000. So kung wala kang direct, wala kang 200,000. So alam mo yung kasi ayaw ni press na maging complacent tayo. Kumikita na tapos wala na. Kasi guys, ang purpose natin, sa totoo lang ganito hindi naman tayo dito para magparami lang ng pera. Hindi. Ang original purpose talaga ng networking is para dumami yung natutulungan nating tao. Priceless kasi yun. Kasi kung ang purpose mo dito ay pera lang, hindi ka tatagal talaga dito. Ang pera kasi, monetary success, that is the byproduct of your purpose. What's your purpose? Your purpose is to help a lot of people. Ano yung major focus ng help natin? Tulungan sila sa kalusugan, mapahaba ang buhay kasi ang buhay ng tao ngayon, paikli, ng paikli, ng paikli, ng paikli. Mas bata na ang namamatay ngayon, mas bata na nagkakasakit ng malalalang sakit, mas bata na ngayon ang namamatay. Anong solusyon? Pahabain ang buhay ng tao. Palakasin ang pangangatawan ng tao. Palakasin ang immune system ng tao. Tama? Yun yung solusyon. At ano ang supplement na para sa lahat from 0 to old age? Ano? The only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. The only vegetation on earth. Powerful statement of Dr. Hagiwara. Only vegetation on earth. The young barley plant contains the most prolific balanced supply of nutrients that exists on earth in a single source. Kabisado natin lahat yan, kahit hindi mo kailangang i-memorize yan. Bakit? Because that's our barley. And that's our purpose. Tulungan natin ang tao humabang buhay. Nagkataon pa,
na pinartneran. We have the extracted barley 20 times more powerful, more potent, 20 times more potent yung barley natin. At yung ating compensation plan, ang interpretation din natin dyan, 20 times more din yan. 20 times more powerful din yan kumpara sa ibang compensation plan. Ang problema lang, hindi mo pa siya na-internalize. Hindi ka pa baliw. Dapat baliw ka dito, guys. Positive yung baliw ha, hindi yung baliw na may ganun. Baliw is full of excitement. You believe always life is wonderful, that is baliw. You're believing always life is wonderful to live. Baliw. Naniniwala ka that life is so wonderful. Life is a celebration. Masarap ang buhay. Full of excitement ka. Nakikita mo maganda mo yung future. Bakit? Because you're in the right place, at the right time, right opportunity, right product, right company, right group of people, and believe it. Believe in yourself na ikaw yung right people sa opportunity na to. Regardless of circumstances. Ano man ang nangyayari, ano man ang sitwasyon. Mawala man yung upline na nag-recruit sa'yo, instrumento lang ng Diyos yun para ikaw ay matagpuan mo yung opportunity natin. Pero hindi nakasalalay ang success mo sa upline mo. Okay? Hindi pwedeng nawala yung upline, nawala ka na rin. Hindi pwede nakadepende ang galaw mo sa galaw ng upline. Bonus na lang kung meron kang upline na very, very supportive sa iyo. Pero again, instrumento ng Diyos ang mga uplines natin na dinala tayo sa ganitong opportunity. Pero at the end of the day, tayo may full control sa success natin dito. Ang lakas ng kulog at ulan. Nakikisama ang langit sa atin. Diba? Baliw. Dapat baliw ka, guys. Kasi makikita yan sa galaw mo, sa results. Okay? So, learning so far? Okay, guys, ganito. Tapos na tayo, no? Announcement lang natin. Of course, Friday tomorrow, meron tayong Friday Zoom. Hinihit natin palagi 100 packs sa Zoom. Especially pag boom na po. Okay? So, sana pagtulong-tulungan natin, mahit natin yung 100. Eh, doon nga sa mga scam companies eh. Hindi lang 100. Inaabot na sila ng 1,000. Samantalang 369 companies, may mga ganun. Pero ang bibilis lang nila. Bakit kaya ganun? Scam na pero ang dami pang tao. Yes. Bakit? Kasi gigil sila eh. No, sa totoo lang. Gigil sila eh. Di ba dapat mas gigil tayo kasi tayo legit tayo? Di ba tayo mas gigil dapat kasi legit yung ginagawa natin? Legit yung pinopromote natin? Yung mga scammer na masisipag eh. Di ba dapat mas masipag tayo kasi tayo ay legit yung negosyo natin? Tama? Kasi guys, yung mga tao na supposedly dapat ikaw ang makakuha sa kanila, baka makuha pa yan ng 369 companies. Ano yung 369 companies, Mentor Sam? Yung after 3 months, wala na. Hindi nga inaabot minsan ng 3 months eh. Or after 6 months, wala na. Tama? I would like to welcome Sir Manny Australia. Hello sir, welcome daw po. Sabi ni Ma'am Ana. So okay ba? Nabaliw ba tayo sa for the win ng company natin? Kung baliw tayo guys, huwag kang pumayag na hindi ka nagpo-for the win. Ako kasi ang personal mindset ko talaga, ang personal target ko talaga, every month, nagpo-for the win ako. At kung ano ang mindset mo, yan yung napapasa mo, duplication ng negosyo natin ha. Kung ano ang mindset, siya ang nagiging mindset ng mga kasama mo, ng grupo mo. Kung anong mindset ng upline, yun ang napapasa sa downline. Nagbigay ng travel incentive, nagka-mindset ka kagad, ay, hindi ko kaya yan. O, tapos na ang laban. Sinabi mo na hindi kaya. Hindi magandang mindset yung ganun. Okay?
How can I do that? How can I achieve that? Ganun dapat yung mindset. Para nagtatrabaho yung brain cells natin. Pag sinutdown mo na kasi, ay may event, magbabayad ng 1,000 sa registration. Ay, hindi ako kasama. Wala akong pambayad. Wala na, tapos na. Sinabi mo na kagad, wala kang pambayad. Eh, talagang wala ka ng pambayad. Dahil sa 1,000, hindi ka makasama. Samantalang limited lang yun. Yung ganon. Huwag natin hayaan na yung mga limiting beliefs ay pumipigil sa growth natin. You have to grow. You need to grow. Makakatulong ang mga events, mga activities natin sa pag-grow natin from inside out. Repetition. Yung palagi kang present as much as possible, palagi kang present sa mga activities, palagi kang present sa mga meetups, gatherings, meetings natin. Alright? Kaya shoutout, thank you sa mga nag-confirm sa Sunday event natin, awards night natin, Hawaiian. 'Di ba? Excited na diyan yung mga kasama natin, no? Kasi ibang ano 'yan, awarding ceremony natin 'yun. Pero ang ganda ng twist, 'di ba? Magbabanding tayo doon after ng program natin. Siguro ang program natin doon around mga 8 o'clock mag-start, 8 to 10, tapos na after that, banding-banding na tayo. Overnight doon, may swimming doon. Tapos ang check-out doon, kinabukasan na. Tama, makakabanding mo yung mga top mentors natin, management, di ba? May privilege na makasama, pero ikaw mismo yung mindset mo, wala po eh, hindi ako makasama eh. Wag, you shut down your mind. Gagawa ng paraan, laging ganon. Di ba, sa presentation natin sa BOM, yung kasama din yung excuse na wala akong pera. Yun yung nagiging excuse, yun yung nagiging dahilan. Wala kang pera kasi sinabi mo, wala kang pera. So, pag sinabi mo, hindi mo kaya, wala kang pera, yung utak mo kasi nagsashutdown. Hindi na nagtatrabaho yung brain mo. Kaya nagiging comfort zone yung kahirapan. Huwag nating gawing komportable yung pagiging mahirap. Hindi kasi komportable talaga ang pagiging mahirap. Naranasan natin ang sobrang maging mahirap. Yung wala ka na makain, naranasan natin yan. At mahirap talaga maging mahirap, guys. At tayo ay anak ng Diyos. We are all called as children of God. Ibig sabihin, kung mayaman ang Diyos natin, tayo anak ng Diyos, eh di ba kung mayaman ang tatay at ay no, magulang mo, di ba? May access ka rin doon. Kaya lang, it's by choice kasi eh. Ang pag-asenso, ang pagyaman ay by choice. So pipiliin mo dapat na yumaman ka, umasenso ka para magka-access ka doon sa wealth. Access ba ha? Mayaman ang ating magulang, may access doon, may susi ba? Pero yung susi na yun, ikaw magbubukas nun. Hindi ka pwede nagdadasal, Lord. Di ba love mo ko? You called me as your child. Bigay mo na sa akin lahat, Lord. Di ba nasa iyo ang awa? Lord, gawin mo na rin na lahat. Hindi naman ganun eh. Di ba ang sabi? Sa Diyos ang awa, ang participation natin, nasa atin yung trabaho. Yung effort ba, nasa atin. Nasa Bible din naman yan. Galit ang Diyos sa taong tamad. Tama? So kung ikaw ay masipag, deserve mo talaga ng magandang buhay. Eh alam ko naman masipag ka eh. Nagkataon lang na yung kasipagan natin, hindi siya doon sa pag-asenso, pagyaman ba? Kaya nga, di ba, sinasabi, kung sipag at tiyaga lang kailangan, ay di dapat marami ng Pilipinong mayaman. Marami tayong kababayan masisipag na mga mangingisda, masisipag na mga magsasaka, masisipag na construction worker, masisipag na mga minimum wage earners. Pero bakit naghihirap pa rin ang buhay? Kasi nga, kulang kasi yun. Sipag at tiyaga, ilagay mo ngayon sa tamang opportunity. Eto, tamang opportunity. Dito ka magsipag at magtiyaga sa First Class International. Ewan ko na lang. O hindi kayo maman dito. Proven na po yan. Network marketing is a proven system
to produce multi-millionaires sa mga taong pinaglalaban talaga to, sa mga taong seryoso talagang nilalagay ang sipag at tiyaga dito. Pero sa mga taong tamad, hindi kaya yaman sa networking. Yeah. Ang yumayaman dito, yung nag-all out, binibigay todo nila, sipag at tiyaga, nilalabas lahat dito. Yun ang mga yumayaman sa ganitong business. At darating yung time, pwede ka na mag-tamad mode. Ano yung tamad mode? Yung wala ka lang gagawin, okay? 6 months, 1 year, wala kang ginagawa, pero may solid ka ng income, may solid kang passive income, tuloy-tuloy na. Bakit? Kasi nakapag-build ka na ng malaking organization, malaking empire, malaking network mo. Right? So, yun. And again, supportahan po natin tomorrow, ha, yung atin pong Zoom tomorrow. Tapos sa Saturday naman, yung atin pong offline event. Okay? Sa office yun. Tapos sa Sunday naman, yun nga, yung ating Pantol Laguna na award night natin. So, lahat nandito ha, kinain tayo lahat dito. Ipangako mo sa sarili mo. Huwag sa upline, huwag sa downline. Sa'yo, sa sarili mo. Pangakuan mo yung sarili mo na magpayaman ka dito sa First Class International. Huwag kang pumayag na hindi ka yumaman dito. Ha? Huwag kang pumayag. So magpayaman ka dito, kasama ka dito eh. You deserve to become wealthy dahil nandito ka. Alright? Sabi dito ni Daniel, oh, all out. Hindi na dapat patay kung patay. O, di ba? Minsan lang tayo mabubuhay eh. E todo na natin, ha? Para wala tayong regrets, no? Ayaw kasi natin dumating tayo sa time na puro tayo regrets, puro tayo pagsisisi. Yung after 5 years, hindi mo to sinabayan. Nandito ka ngayon sa Zoom eh. Nandito ka. Tapos hindi ka sumabay sa katawan. After 5 years, si Karay nakita mo may sariling sports car. Mayroon pang, ang ganda pa ng driver niya. May sports car na may driver pa. Di ba yung ganun? Nakita mo si Sir Bernardino? Di ba? Tatlo-tatlo na sasakyan niya. Lagi nagbibilang ng marami niyang pera. Si Coach Erickson, si Master Wewet naman, dahil siya ay vlogger, makikita mo, ang dami niyang binibigyan ng pera. Namimigay na lang siya ng pera. Na hindi niya kita sa vlog yun, kita niya yun sa first class. Kasi may passive income siya, parang bonus na lang yung kinikita niya sa pag-vlog. Pero ang ginagawa niya, di ba? Yun, nagdo-donate na lang siya, namimigay siya. Pinamimigay niya na lang yung barley. Yung hindi makabili ng barley, ito, donation ko. Bigay ko sa inyo yan. Ang dami niya ng pera eh. Yung kasabayan mo sana ngayon, after 5 years, gano'n na yung sitwasyon nila, di ba? I-apply Ana, dami ng mga charity event, namimigay na lang siya ng kakarahan, di ba? May sarili na siyang maleta na pera, di ba? Sila Coach Boyet, ang dami mga activities, charity activities, namimigay na lang, parang dami donation. Kasi guys, tandaan mo ha, ang purpose ng kayamanan mo, hindi naman yan para sa sarili mo ha. Papayamanin ka ni Lord, bakit? Kasi alam niya na magagamit ka niya para makatulong naman sa iba. Channel of blessings ka ba ha? The purpose of prosperity is generosity, no? Ganun siya ha, ganun yan. Kaya ka nga yayaman eh. Yayaman ka kasi marami ka dapat tulungan. Hindi kaya payayamanin ni Lord na magiging selfish ka, hindi. Kasi nga dito sa ganitong business, walang yumaman dito na selfish. Hindi ka pwedeng yumaman dito na sarili mo lang iniisip mo, hindi. Walang yayaman dito ng ganun. Yayaman ka dito dahil marami kang iniisip na tutulungan mo. Ganun yun. Ha? Tapos, yun nga yun. After 5 years, dahil hindi ka sumabay, nakita mo sila. Yan, mga kasabayan mo, nandito sa ating Zoom. Nag-drive ng mga sports car nila, ang dami nila mga charitable activities na ginagawa. Di ba? Nag-donate na lang ng mga ganito, ganyan-ganyan. Namimigay ng pera, namimigay ng, alam mo yun, nagtatayo ng school. Ang dami nilang mga ginagawang magaganda. Mga philanthropist na sila. Tapos ikaw, ang problema mo ngayon, wala kang pera, kulang pera, wala kang pera, kulang pera.
After 5 years, kasi hindi ka naman sumabay eh. Ano mangyayari sa'yo after 5 years? Yung problema mo ngayon, problema mo pa rin yan after 5 years. Wala ka pa rin pera, kulang pa rin pera mo. Bakit? Eh, hindi mo na solusyonan eh. Di ba ang problema ang hindi na solusyonan, mananatili siyang problema. Tama? Eh di ba ang problema mo, kulang yung pera? Walang pera, kulang pera. Kasi ka di ba, lagi natin sinasabi na, ang problema natin, dalawa lang naman umiikot sa pera. Problema na kulang lagi or wala. At problema na sumusobra na yung pera mo. Ano yung masarap problemahin doon? Di ba yung problema na ang dami mo ng pera? Positive problem. Tama? Okay? So, champion mindset, guys, ha? First class mindset, champion mindset yan, ha? Pag naglabas ng mga incentive program ng company, ang iisipin mo kagad, dominant thought mo kagad, thank you, Lord, may another travel kami. Thank you, Lord, may another incentive. Thank you, God. Kiniklaim mo na kaagad. Dahil alam mo sa sarili mo, kaya mo siyang makuha. Okay? Sabi ni Coach Bea, gumugo tayong lahat, guys. Tiwala lang taas, sabayan natin ang aksyon. Tama. Alright? So, magbanding tayo sa Sunday. Kita-kita tayo sa Sunday sa Pansol Laguna, no? Okay, sige, picture tayo, guys. Maraming salamat sa inyo lahat. At ako, I declare lahat ng mga masisipag umaattend ng training, eh, lahat ng yan talagang, naku po, ano man ang hit sa future mo, first class international, just a matter of time. It will become your reality. Kaya, do not judge your future by looking at your present. Ulitin ko do not judge your future by looking at your present. Kung broke ka ngayon, wala kang pera ngayon, okay lang yan. Broke ka lang, hindi ka mahirap. Magkaiba ang poor sa broke, ha? Ang poor, ito yung taong wala ng pangarap, ang taong hindi na nangangarap. Yun ang poor talaga. Pero kung ikaw, kulang lang yung pera mo, wala kang pera ngayon, broke lang tawag sa'yo. Pero ngayon lang yan, temporary lang yan. Darating yung araw, ang pupumahin mo na, sobra-sobra na ang pera mo. At alam mo naman din ang purpose nun, ha? Para matarami kang tulungan. Tara, picture tayo. Check now, it's 10 o'clock. Maraming salamat sa mga nag-stay. Picture po tayo, guys. Come on. Para may remembrance tayo sa ating mga naka-stay pa. At kung ikaw ay nasa office, no, didinig mo, dito nagbabaliwan sila press. Mga batikang networkers, mga sa office ngayon. Ayan, tara. Picture. Please open your cam. Pero baka may mga gusto kayong i-share pala, ha? Pwede kayong mag-open ng mic. You wanna share something or you wanna ask something, sige po, you can do that. Sige. Darating din ang araw, sobrang lang. Amen. In Jesus' name, sabi ni Ana, yeah. Amen to that. Thank you din po. Thank you. Yeah, thank you po. Yeah, na-record ko to para ma-upload natin at ma-review ninyo. Thank you po, Mentor Sam. Thank you po. Thank you po, Welcome everyone. po. Ayan. Sige, picture tayo, guys. Come on. That's the picture. Okay. Babaliwan sila sa office. Ako, kung nandito ka. Sabog na naman. Ang dami ng baliw ngayon dito. Ayan, tara. Picture tayo. 1, 2, 3. Yun. Salamat sa lahat na nag-stay. Thank you sa inyo lahat, guys. Ayan. Ayan yung picture natin. Okay. Tapos na. Yan ang ating picture. Okay po. So, yun. See you guys on Sunday. May mga tanong kayo? May tanong kayo, ha? Coach Bea, you have something? Ayun, Hawaiian. Hawaiian, yung mga wala pang Hawaiian dyan. Yan. Or, Mga Hawaiian. chachayo tayo ng trolley shell. Na-excite na.
Di ba? Excited na sa ating Hawaiian team party. Di ba? Kakaiba yun. After 5 years, masarap na sasabihin mo, buti na lang. Kaysa sayang naman. Di ba? Thank you, Mentor Daniel. Thank you, Coach Boyd, for staying. Master Wewed, thank you for staying here. Sir Sam, thank you so much. Thank you po. Congrats. Salamat. Ayun o, alam ko nga pala yung coach mo. Grabe, sisipat May, talaga. may pahabol ako. Ay, may foul pa. Oo. Malupit. Back to back to back to back for the win yan. Kapit na. Back to back for the win. Ah, Ayan. yan. Congrats po ulit. Thank you, thank you. Guys, marami tayong mga pasabog ngayong buwan ng August. No? Abangan nyo na lang. Pamalibra and Glorny from Singapore. Oh, Thank you. yan. Thank you. Nandyan sila. Nasa training sila. Ayan. Salamat. Kailangan natin yan kasi yan ang susi ng ano natin para makuha yung buong pangarap natin. Amen. Yes. Nice. So, napaka-importante ng knowledge sa business. Sir Sammy, thank you so much. Welcome po. Ayan. Tama po. Sino pa may gustong i-share? Kasi, Coach Joe, you wanna share something din? Ano po, Some words of encouragement sa mga kasama natin. si Ma'am Bea na lang. Ma'am Bea. Bakit Pinasa yung mic. basta Ikaw ako naman. tayo? Yun naman talaga ang importante dito, consistency, tapos wag tatamad-tamad, wala nang dahilan para hindi natin trabahuin si FCI. Yes. Kasi kung tama rin yung pangarap na ma-attract natin, di ba? Tama po. So, tuloy-tuloy yung lagi lang talaga ang gagawin natin. Tapos, training. More on training. Para marami tayong matutunan. May apply din natin sa ating business. So, yun lang po. Thank you so much, Coach Teddy Sam. Hope yung mag-share, baka mag-pay in sa hero ko. Nag-drive pala si Kari. Thank you, Coach Bea. Thank Sarap you, po. Coach Bea. Thank you. Yan na. Bernardino, you wanna share something? You unmute yourself. Sarap po, hindi pa sila tapos dito sa office. Babaliwan pa sila first. Yan. Coach Daniel, pupunta po kayo sa Pupansol. Gusto ko kwentuhan eh. Ano po? Si Coach Daniel po, kasama siya sa ano? Apo, nandun yun sa Sunday. Okay. Yeah. Thank you. Exciting yan, guys. Marami tayong mga dyan. Marami tayong basta. Yan. May isa? Marami tayong mga pasabong. Basta. Yun. Excited. Ayan. Ay. Guys, kung kailangan nyo ng tulong sa pag-close, kung may mga kausap kayo ng Atis or business center, no? Okay, may magsabi. Yun nyo lang. Tulungan namin kayo mag-close. Ng mga stockies or ano. Pag-gikil. Okay. Anything else? Okay na kayo? Sige, okay na tayo? Okay na. Alright, thank you guys. Thank you, Bye-bye sa inyo. everyone. Good night. Mag-encoding pa kami nila, no? Kasi na Brother Boyd, mag-encoding pa. Process para pains. Congrats, grabe. Woohoo! Ayan, sige po. Congratulations. Nice. Okay, sige po. Bye-bye, guys. Bye.